biglang nakaapekto ang shutdown sa Amerika sa Ukraine o hindi kaya? Naantala ang usapan ng Ukraine at Amerika sa supply ng armas dahil sa United States government shutdown, kaya nalagay sa panganib ang paglipat ng mga sandata. Ito ay pinag-uusapan ngayon ng mga insider sa parehong gobyerno ng Ukraine at Amerika. Pero ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine, ang impormasyon tungkol sa pagtigil ng supply ng armas sa Ukraine dahil sa shutdown ng gobyerno ng Estados Unidos ay hindi totoo. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Tara, alamin natin ang tungkol dito. Naapektuhan ba ng shutdown ang supply ng armas sa Ukraine o hindi? Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. At bago tayo magsimula sa episode na ito, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may ilang mga balita at analytical na kwento tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo para maging updated kayo sa lahat ng balita. Kaya inire-recommenda kong mag-subscribe kayo, mag-like at mag-comment sa YouTube channel na ito. Kung nais ninyong suportahan ang channel sa YouTube, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexei Pechi sa paraang komportable sa inyo. Salamat sa anumang suporta mula sa inyo. Kaya, biglang isinulat ngayon ng The Telegraph na ayon sa kanilang impormasyon, ang mga negosasyon sa pagitan ng Kyiv at Washington tungkol sa tulong militar at kooperasyon sa larangan ng mga drone ay pansamantalang itinigil. Tumigil ang operasyon ng gobyerno ng Estados Unidos dahil walang kasunduan sa pambansang budget. Ibig sabihin, matapos ang anunsyo ng shutdown, daan-daang libong federal na empleyado ang napilitang mag-leave at hindi natuloy ang mga pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng Ukraine. Ayon sa isang source mula sa gobyerno ng Ukraine, ang pangunahing pag-aalala ay ang posibleng pagkaantala sa pagdating ng armas mula sa Amerika. At heto pa, binanggit ng The Telegraph ang kanyang pahayag. Medyo naapektuhan ang mga susunod na proyekto dahil hindi nakikita ang mga tao mula sa Pentagon, State Department at White House. At nasasayang ang oras natin. At heto pa. Ayon sa publikasyon, nagbabala ang makataong organisasyon na nahaharap ang Ukraine sa matinding pag-atake ng Russia habang pansamantalang huminto ang operasyon ng gobyerno ng Estados Unidos. Dito, kailangan talagang agad ang kasunduan, kahit kahapon pa. Ayon sa publikasyon, lumipad na noong Martes patungong Washington ang delegasyon ng Ukraine para makipagkita sa mga kinatawan ng White House. Layunin nitong bumuo ng kasunduan para sa pagpapalitan ng teknolohiya ng mga drone kung saan nangunguna ang Kyiv sa buong mundo, kapalit ng armas mula sa Estados Unidos ng Amerika. Habang nasa biyahe pa lang, pinayuhan na ang delegasyon ng Ukraine na manatili sa bahay ang mga empleyado ng pamahalaan habang isinasagawa ang hakbang na ito. Posibleng hindi na lang sila dumalo sa pagpupulong at ayon sa balita, hindi nga sila dumalo. Dagdag pa ng source, ang iba pang delegasyon ng Ukraine na nakatakdang dumating sa loob ng linggong ito ay kasalukuyang nire-review ang kanilang mga plano. Ang posibleng kasunduan tungkol sa mga drone na maaaring umabot sa 10 bilyong dolyar ang halaga ay suportado ni Donald Trump at Volodymyr Zelensky. At ito ay magiging isang mahalagang turning point sa relasyon ng Washington at Kyiv pagdating sa seguridad. Ito ang kasunduang nagkakahalaga ng 100 bilyong dolyar. Ibig sabihin, ibinabahagi namin ang aming mga nagawa pagdating sa mga drone. Ang mga Amerikano naman ay nagbabahagi sa amin ng mga impormasyon sa intelihensya, armas at iba pa. Ibig sabihin, sa prinsipyo, tumutulong kami sa kanila. Tumutulong din sila sa amin. Ang pagkansela ng pag-uusap ng mga opisyal ng Ukraine at Estados Unidos ay nagpapalakas ng pangamba na maaaring maantala ang pag-init ng relasyon nina Trump at Zelensky, lalo na dahil sa ugali ni Trump. Sa madaling salita, pinalalakas ni Putin ang digmaan laban sa Ukraine at mga bansang Europeo. Ang pagtigil ng operasyon ng gobyerno ng Estados Unidos ay nagpapadala ng napakasamang mensahe na maaaring magpahina sa seguridad ng Europa. Dahil ang Europa at Ukraine ay malaki ang umaasa sa armas ng Amerika para sa kanilang depensa laban sa agresyon ng Russia. Ngunit biglang sinabi ng tagapagsalita ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine na si Georgy Tikhy na ang impormasyon tungkol sa pagtigil ng supply ng armas sa Ukraine
dahil sa shutdown ng gobyerno ng Estados Unidos ay hindi totoo. Walang pagtigil raw na nangyari. Sabi niya, hindi ito totoo. Maayos ang negosasyon ng Ukraine at Estados Unidos sa kasunduan sa drone at tuloy ang mga padala. Sang-ayon ako kay tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Ukraine na si Georgy Tikhy. Bakit? Oo, sa yugtong ito, politikal na kasunduan lang ang pagitan ng Ukraine at Estados Unidos kung saan ibinibigay ng Ukraine ang drone tech at armas naman ang kapalit mula Amerika. Magiging technical lang ito kapag nailahad na ang detalye at doon lang sa technical na bahagi. Ang magpapatupad nito ay yung mga tao na ngayon ay nasa gobyerno ng Estados Unidos na kasalukuyang nasa bahay dahil sa shutdown. Sa madaling salita, ngayon ang negotiation ay nangyayari sa pagitan ng, sabihin na nating direkta, mga tao ni Trump at mga tao ni Zelensky, na malinaw namang hindi nagpapahinga o nagbabakasyon. Bukod pa rito, ang pahayag na ang mga empleyado ng Pentagon, White House at State Department ay natanggal din sa trabaho ay medyo pinalabis at pinalaki. Sa State Department may ilang empleyadong nagbabakasyon, pero sa Pentagon, yung mga mahalaga sa atin, hindi talaga nagbabakasyon. White House, lalo sila. At pagdating naman sa mga kasalukuyang supply, mas madali pa ito. Nagpatuloy ang trabaho ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Amerika kahit may shutdown. Hindi naman nahinto sa biyahe patungong Europa ang mga armas mula Amerika para sa Ukraine. Kaya sa ngayon, hindi naapektuhan ang Ukraine ng shutdown sa ganitong aspeto. Maaaring magpatuloy ang negotiation at supply, kaya dapat itong isaalang-alang. Dahil ganito, wala namang mga bagong mga supply, ang ibig sabihin, ang pagpirma ng dokumento tungkol sa mga bagong supply ay hindi inaasahan sa malapit na panahon. Pagdating sa pamahalaan ng Estados Unidos ng Amerika, kahit may bagong dokumento ukol sa supply ng armas, ito ay pinipirmahan pa rin. Sino? Ang Amerikanong presidente na hindi man lang tumutugon sa shutdown at ang shutdown ay hindi rin tumutugon sa kanya. Pero bakit ko nasabing halos hindi naapektuhan? Ibig sabihin, halos hindi naapektuhan ng shutdown ang Ukraine. At dito, may problema pa rin. Noong shutdown, abala si Trump sa panloob na politika. Ngayon, tutok siya sa tanggalan, pagbabawas ng programa ng mga demokrata at iba pa. Ikwento ko yan sa ibang episode, siguradong sigurado. Samantala, sinusubukan ng Europa na maintindihan kung paano tutugon sa mga provokasyong militar ni Putin. Habang nanggugulo ang Russia sa Europa, pinapalakas ng NATO ang depensa nila. Halimbawa, pagkatapos ng insidente sa mga eroplano ng Russia sa Estonia, naglanding na ang mga Polish na paratrooper sa isla ng Gotland. Ito ay halos nasa gitna ng Baltic Sea. Inililipat ng Sweden sa ilang ito ang kanilang mga ground-based air defense system at pinapataas ang combat readiness ng kanilang Air Force. Nagpadala ng kagamitan laban sa drone ang United Kingdom, Pransya, Alemanya at Sweden sa Denmark matapos may mga hindi kilalang drone na namataan doon. Pinabilis ng European Union ang paggawa ng tinatawag na drone wall. Ngunit ngayon, may lumalabas na opinyon na maaaring ito talaga ang gusto ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin. Ayon sa kanila, bahagyang naililihis ang atensyon ng NATO mula sa pagtulong sa Ukraine. Ibig sabihin, habang mas nararamdaman ng mga Europeo ang banta para sa kanilang sarili, mas maraming resources ang kakailanganin nila para sa sarili nilang muling pag-aarmas at mas kaunti ang resources na magiging available para sa Ukraine. Dahil dito, hihina ang militar ng Kyiv at mas mahihirapan ang mga Ukrainian sa kanilang depensa. Ayon kay Ministro ng Depensa ng Romania na si Liviu Ionut Masteanu, posibleng gumamit ang Moscow ng pananakot dahil hindi nakukuha ng kanilang opensiba sa Ukraine ang inaasahang resulta ni Putin. Dahil hindi makausad sa Ukraine, naghahanap ngayon ang Russia ng bagong paraan ng pagkilos. Ito ay pahayag ni Masteanu at sinasang-ayunan din ito ng Ministro ng Depensa ng Estonia na si Hanno Pevkur. At narito pa ang kanyang pahayag. At kung titingnan nating mabuti ang sitwasyon, mapapansin natin na ang mga provokasyon ng Russia ay nakatuon talaga laban sa mga bansang pinakatumutulong sa Ukraine. Halimbawa, magiging unang NATO country ang Denmark na gagawa ng armas para sa Ukraine. Ang kumpanyang Firepoint na gumagawa ng mga misil na Flamingo
ay magbubukas ng kanilang produksyon doon. Matagal ng pangunahing hub ang paliparan ng Rzeszów sa Poland sa pagpapadala ng tulong militar sa Ukraine. At hindi na kailangang takutin ni Putin ang mga politiko o general gamit ang kanyang mga maniobra. Para makamit ang layunin, sapat kay Diktador Putin na takutin ang mamamayan ng mga bansang puntirya niya para masira ang tiwala ng tao sa kanilang pamahalaan. Maaaring magdulot ito sa mga botante na magdalawang isip kung susuportahan pa ba ang Ukraine at kung mananatili silang kontra sa Russia. Dito, nais kong bigyang diin ang mga taong dati akong tinakot at pinagtawanan sa aking paninindigan. Tungkol sa mga pahalang na komunikasyon, ipapaalala ko sa inyo ito. Ang mga pahalang na komunikasyon ay nangangahulugan ng pakikipagtrabaho mismo sa mga tao, sa mismong lipunan. Planado. Kung gusto ninyo, sa isang banda, masasabi nating propagandista ang gawain sa mga taong ito. Para maging handa sila sa ganitong provokasyon, hindi matakot o magpanik at hindi mapilitang bumoto sa pro-Russia na puwersa na inaasahan nilang magpoprotekta laban sa agresyon mula sa Moscow. Matagal na sanang ginawa ito at ito ang tinatawag na horizontal na komunikasyon dahil ang vertical na communication ay para lang sa mga politiko at general. At hindi ang mga iyon ang gustong takutin ni Putin. Ang gusto talagang takutin ni Putin ay ang lipunan, na siyang bumoboto para sa mga politikong iyon at kung gusto ninyo, pati na rin sa mga general. Kaya nga, kapag ginaganap ni Putin ang ganitong senaryo, ang pag-atras ni Trump sa panloob na politika ay hindi talaga pabor sa atin, alam mo? Kaya sa ganitong usapan, naapektuhan din tayo ng shutdown. Mga kaibigan, dito ko muna tatapusin ang usapan. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, mag-like at mag-iwan ng komento. Sino ang nakakaalala? Magkakaroon ng kwento tungkol sa horizontal na komunikasyon. Interesante ring malaman kung ilan pa ang natira sa YouTube channel na ito. Hanggang dito na lang, ingat kayo. Paalam.